rin ito. Aba, hindi lang dine-decorate ha. Naku, kinakain pa. Yan ang tinatawag nating edible flowers. Apat na recipes na ipapakita sa atin ng ating guest kusinera sa araw na ito, si Haset Go! Hi, Haset! Ayan, good morning, tita. Alam mo na, nahirapan ako sabihin yung iyong Vietnamese restaurant. Ang tawag doon? Xin Chao. Xin Chao. At saka Med Chef. Med Chef, O, syempre. teka. Ay, magluto na tayo. Apat na lulutuin Game, natin, nga, diba? bibilisan natin. So, anong una? Okay, ito yung rose flower bruschetta, no? Alam niyo yung bruschetta, parang canapé din, di ba? Okay. So, meron tayong tostadong, pwedeng French bread, pero ito pandesal. Ay, ito yung pang merienda. Pang merienda naman to. So, ito meron tayong cream cheese at mayonnaise. Pwedeng ihalo lang natin. Okay. Tapos lalagyan lang natin ng petal sa ibabaw. So, sige. yun naman yung nagawa na Sige, natin gawin kanina. mo yan. Gagawin ko Okay, naman ito yung chicken fillet na imamarinate natin sa rose flower petals naman. Rose naman Oo, ito, so ito ha? parang blender lang po natin, Okay. tapos lalagyan natin ng seasoning, and then parang irarub lang natin siya dito sa chicken fillet. Oo, Tapos, yun na. ipapan grill po natin siya, no? Pwede ring ihaw. So, ito na yung parang nag-grill na natin earlier. Okay. So, ngayon, lalagyan lang natin ng sauce. Pwede naman may cheese sauce. Ayan. Ito naman po yung bulaklak ng saging, no? Or banana blossom. So, ito Kinilaw yan eh. Kinilaw Oo, na puso masarap siya ng kinilaw. saging eh. Lalagay din yan sa adobo. Adobo. Diba? Pero ito yung kukunin natin yung mismong bulaklak lang sa Okay. loob, no? Okay. Tapos i-blender lang din natin, lalagyan natin ng cheese sauce. Ito yun. At ito na yun, no? Tapos, Tapos ipapalaman babalot. natin siya dito sa molo wrapper. Tapos Tapos? gagawin natin parang samosa na triangle. Oo. And then the deep fry, Yun ayun na na. yun. So para may pika-pika tayo. At least So ito ito yung naman. gagawin talaga natin. Ito yung bulaklak ng kalabasa na Okay. gagawin natin parang relleno. Okay. So gigisa lang po natin yung sibuyas, Gigisa tayo tapos, sibuyas. yung ating ground beef. So para po siyang tita, para siyang siomai din. Okay. No, parang dumpling. Okay. Okay, and lalagyan din po natin siya ng seasoning, no? Asin paminta. Asin paminta lang. Oo, pero yung nagpapasarap din dito, syempre yung cheese, lalagyan natin siya ng cheese. Lalagyan ng cheese. Anong klaseng cheese? Kahit na anong Cheddar klaseng cheese, pwede naman, oo. Okay, basta gagayatin. Tama. Okay, tapos? Okay, lagyan na natin yung cheese. Ayan, Habang, syempre pag lutong-luto na yung beef natin. Matutunaw yan. Opo, sakto-sakto. Pag natunaw po siya, papalamigin lang natin ng konti para hindi po siya ganun kalabnaw. Oo. Saka po natin siya ilalagay dito sa ating etong bulaklak ng kalabasa. Okay. Bulaklak ng Oo, kalabasa. na Usually naugasan lalagyan na. sa pakbet. Oo, tapos i-stuff po natin. At meron po tayong na-stuff na Ginawa dito, na. no? Para siyang siomai na rin. Okay, tapos? Tapos ngayon, i-dip natin siya dito sa binating itlog, no? And then yung flour. Okay. Ay, parang gagawa kang tempura. Tempura, Na meron parang palaman sa breaded. loob. Oo. Okay. Tapos i-deep fry po natin. Yun. Okay? At may na-deep fry na dito. May na-deep fry na rin. Si Haset. Alam mo, Haset, pwede ba pakita mo lang sa amin paano nilalagay yung palaman Okay, sa loob? sige po. Ay, kaso wala pang luto Oo, eh. hindi pa Basta ilalagay lamang dito sa loob. So, dapat ang mga bulaklak ng kalabasa natin, buo. Hindi yung Buo, malanta. tama. At saka hindi yung napupunit yung Oo, gilid. oo. So, paano mo i-secure yan? Parang ito, hindi bumubuka. Ayan, teaspoon lang po. Kuha lang po ng konti lang talaga. Huwag nyo natin dagdagan or lagyan ng Tapos sobrang pipingutin dami. na ganon. Yes. Tapos mas maganda yan pag i-chill muna natin or ref para mag-set lang siya. Ay, hindi tulad niyan ngayon po. magkabuhag-buhaghag. Tama po. Ay, very good. Anong sauce naman sa usawan ni Ren? Mas maganda siya or sweet chili sauce or cheese sauce. May ginagawa din ako cheese sauce kanina. Ayun. So yun yung kanina na pinilate na natin. Naku, ang daming niluto at tinuro sa atin ni Haset. So, meron tayong bruschetta. Huwag kayong mag-alala. Or canapé, no? Ano lang ito, yung pandesal, hahatiin nyo sa gitna, tapos lalagay nyo sa oven toaster para matusta. Lalagyan nyo ng cream cheese o kaya mayonnaise. Pagkatapos, lalagyan nyo ng petal ng rosas. Pagkatapos, yung rosas din, didikdikin nyo ng mapinong ganito, lalagyan ng mga pampalasa, ilalagay sa manok at saka piprituhin o kaya iihaw. Ngayon, ito namang puso ng saging, ibe-blender, lalagyan ng cream cheese, tama? Cream cheese. Konting asin at paminta. Tama. Tapos ipapalaman sa molar wrapper. Molar wrapper. Isisil ng parang ganito, tsaka ipiprito rin po. naman. Pagkatapos ang Ayan. ating bulaklak ng kalabasa, lalagyan natin ng palaman na iginisa naman na ground beef,
keso at iba pang mga sangkap, saka i-deep fry. Ayan. Yun, ginagawa So, ganun na lang ni kadali Haset, po. Galing. Lalagyan ng konting itlog at saka harina, saka tas deep fry. Maraming salamat sa iyo, Thank you Haset. din po. Halika, dali, samahan mo kami Sige po. kumain. Ayun, may susunod. eto, hiya mo siya. Sige po. Ayan, medyo mainit-init pa. Naimas ti flower. Naimus the flower! Naku, wag ho kayong basta-basta bibili lamang ng mga bulaklak dyan sa kalsada, tapos lulutuin. Siguro, di ba? May mga nabibilan po talaga sa mga tindahan na niluluto talaga mga bulaklak na pwede nating Tsaka kainin. dapat organic at saka walang pesticides. Yun ang kailangan nating siguraduhin. Kasi kung hindi, Yun na, nakakalason yun. Yun ang nakakalason. Punong-puno po ng sustansya mga bulaklak, very low sa calories at carbohydrates, at maigi rin po sa ating katawan. Thank you, Haset. Thank you din po. Dalaw kayo sa Sinsiaw. Of course, of course. So, kamusta naman ang bulaklak ng kalabasa? Naimas. Naimas! Maraming salamat sa Mandanga. Eto, alam niyo, natutuwa ako. Kasi may nag-post sa ating Facebook account na tinry niya yung ating niluto na munggo sa bulalo kahapon. Yan si Lee Avila. Pinicturan pa niya yung ginawa niyang munggo na masarap na masarap. Nidagdagan pa niya ng ibang mga gulay para mas maging healthy. Maraming salamat sa iyo, Lee. Uy, kayo mga nanay, mga tatay, baka naman meron ho kayong komento sa mga niluluto natin o baka naman na-try nyo sa bahay. Ay, share nyo naman sa amin ang inyong mga komento at experience. Imbitahin nyo kami sa bahay nyo. Matutuwa ko kami talaga at marinig ang inyong mga komento. Samantala, matutuwa rin naman ang inyong mga anak sa iba't ibang mga laruan. Bukod sa mga water toys, meron din namang pang land, air at kahit sa mga dingding at kisame na papatakbo. Ayan ayan lang Ayan sa pagbabalik yan ng Umagang Kay Ganda. Think of it.